Congratulations sa nakabuo ng siyam na simbang gabi. Sino nakabuo? Good. Okay lang yung iba, siguro dahil may trabaho kayo, hirap kayo, ano that. But, sa totoo lang, kayong mga nakabuo, huwag kayo masyado magmalaki. Kasi ngayong taong 2023, may daya kayo. May daya. Bakit daya? Kasi parang nawala yung 9th day. Actually, di ba kayo, nagsimula kayo 15, di ba? O 15, 16. Pero yung 15, anticipated ng 16. So anyway, yung mga readings, nawala tuloy yung pinaka-9th day kasi itong naging 9th day nyo. But we are reading, because it's already the eve of Sunday, we are reading the readings, not for Simbang Gabi, but for the 4th Sunday of Advent. So may pagkadaya kayong konti, no? Pero, kaya nga sabi sa iba, Father, bukas linggo, nagsimba na ngayon ako Sunday night. Kailangan pa ba ako magsimba sa bukas? Well, akin, wala namang makakapilit sa'yo, no? And strictly speaking, ang pagkakaalam ko, when you have gone to Mass on Sunday evening, liturgically, it is already Sunday. So you have gone to Mass on a Sunday, and the requirement is to go to a Sunday Mass. All right. So parang ganon. Pero if you want to be generous and if you want to be enriched, kasi iba ang magiging reading sa gabi. Hindi na ito dahil weird nga rin ngayon that the Sunday night is the eve of Christmas, which is December 25. So Christmas of 2023 is very unique, no? Hindi ko alam dito sa Diocese of Marikina, pero sa amin sa Diocese of Cubao, sabi ng obispo raw, hindi ko nabasa pero may nagsabi sa akin na nabasa daw niya, na okay na raw kapag ikaw ay nagsimba bukas ng gabi, hindi mo na kailangang magsimba sa 25. Ganon. Ewan ko kung ganon din sa inyo dito sa Marikina. Ask your parish priest what the bishop said. But, you know, baka some of you do not know, the liturgy is very beautiful. Iba ang readings for the evening of, the eve of Christmas bukas, iba rin ang readings doon sa 25 ng umaga. No? Very rich. Okay. So, ang atin ngayon readings, of course, gusto ko lang sana, no, tayong mga Pilipino, kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gusto ko i-promote bago kayo antukin sa homily, yung awit@papuri.com. Okay? Sulat nyo na yan sa cellphone ninyo. I give you permission to write it right now on your cellphone. awit@papuri.com. Kasi yon, you can donate to the person, pero lahat ng readings na nandito ay nandoon na. No? For every day. And kapag tamad ka, meron pa siyang recording. Babasahin niya para sa iyo yung first reading, yung responsorial psalm, the second reading, at yung ebanghelyo. Ang ganda. No? Because iba rin yung binabasa natin. Kaya ngayon, pag binigyan ko kayo ng test, anong pinakamahalagang pangalan na paulit-ulit dito sa mga readings ngayon? Kayo, may guess kayo? Ano yung paulit-ulit? Ha? Hingi ako, ano? Elizabeth daw. Hindi ko. Kayo naman. Baka inantok kayo. Wala rito sa Elizabeth eh. Maria lang ito. Maybe, oo, si Elizabeth. Ayun, tama, sorry. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak si Elizabeth. Pero isang beses lang binanggit ang pangalan ni Elizabeth. If you're really paying attention, ano yung paulit-ulit na pangalan? David. No? Bakit? Sa unang pagbasa, si Propeta sama yung unang pagbasa, ayan, ano? Mula sa ikalawang aklat ni Samuel, si Haring David, meron siyang plano na makikita niyo, kahit propeta nagkakamali. Sabi niya sa Propeta Nathan, sabi niya, alam mo, may plano ako. Gusto ko gumawa talaga ng templo, isang bahay para sa Diyos. Kasi right now, puro tolda. Ang mga bata baka hindi alam ang isang tolda. That's Spanish actually. Tolda is tent. T-E-N-T. Kasi nga, the Hebrews were a traveling nomadic people.
So, dinadala nila yung Ark of the Covenant. Pa-move lang sila, yung tent lang, tolda lang ginagalaw. Ngayon, gusto ni David, ngayong nag-consolidate na siya ng power niya as a king, gagawa ako ng bahay, malaking bahay o templo para sa Diyos, no? Tapos sabi ni Nathan, oy, good idea, good idea. O ano yung nangyari sa first reading? Natatandaan nyo? Pag uwi ni Nathan sa gabi, sabi ng Lord sa kanya, hindi. Bumalik ka kay David. Para nagmamalaki ang Lord, sabi niya. Ikaw, gagawa ng bahay para sa akin? Una-una, hindi ko kailangan. Ano ha? Ako ang gagawa ng bahay para sa iyo. But what the Lord was saying is, I'm going to make you a great kingdom. I will build the house of David. And as we know, the son of David, who was the son, yung una namatay, di ba? Namatay. Yung ikalawa si Solomon. Okay. Kung hindi nyo alam yon, kulang kayo ng pagbabasa ng Biblia. Okay? Father, mahal ang Biblia, hindi ganun kamahal. Yung cellphone mo, mas mahal. Ha? Mura-mura lang makakabili ka yata, 195 to 295 sa National Bookstore. But you can also get it, BibleGateway.com. Pagka-husay-husay na. Sulat nyo rin yan. BibleGateway.com. O ngayon, so pinangakuan si David, ako ang gagawa ng kaharian sa iyo, para sa iyo. At ang tawag dito, isang apo mo ay maghahari magpasawalang hanggan. Pero alam nyo, sa kasaysayan ng Israel, ang daming ups and downs, ha? Merong mga hari na magagaling. May mga hari na wag lang kakwenta-kwenta. May mga haring makasalanan. May mga haring, si David din, makasalanan yan. Mamamatay tao yan. He committed murder. You remember? He committed adultery. No? The big sins, no? Pero nagsisi siya, pinatawad siya. But anyway, up and down, up and down. And as a matter of fact, eventually, halos nasira ang kaharian ang una-una nahati ang kaharian dahil sa kalokohan nila at di sila sumusunod sa salita ng Diyos. Nahati, naging Northern Kingdom na ang pangalan ay Israel at may Southern Kingdom na Judah. No? So, nag-ano yon. Tapos, later on, nasira yung isa, tapos nasira na rin. By the time of Jesus, nabalik ang kingdom, may hari sila, di ba? Si Herodes. Pero, walang ka-power, walang kapangyarihan dahil tuta lang ng mga Romano. No? The Romans were oppressing them. But tonight, we hear the prophecy that was given to Nathan natutupad. Kasi sinasabi kay Maria na ating mahal na ina, na ating patron, sabi ng anghel, magiging dakila siya at ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono nino? Ang trono ng kanyang amang si David. Ama means lolo, actually, lolo sa tuhod, no? At maghahari siya sa angkan ni Jacob. Sino si Jacob? Jacob is the same person as Israel. All right? Jacob is Israel. His name, he was given the name Israel later by God Himself. No? Ibig sabihin kasi, Israel, he who wrestles with God. Siyang nakikipagbuno sa Diyos. Anyway, long story yon. Pero in the end, therefore, bakit tayo nagdiriwang ngayon sa 4th Sunday of Advent? Kahit walang 4th week of Advent, kasi nga pinagdiriwang natin na sa pagkapanganakan ni Jesus ay matutupad na darating na ang hari na ipinangako ng Diyos. Yun nga lang, anong klaseng hari? Alam natin kailanman sa lupa, hindi siya umupo sa trono. Wala rin siyang korona kundi koronang tinik. Subalit, sa kagandahang loob ng Diyos, siya na hari ng lahat, ay tuturuan tayo maging hari ng pagmamahal, hari ng kapakumbabaan, hari siya ng kabutihan. At dahil doon, nabago ang daigdig. No? Dahil sa pagmamahal na itinuro niya, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, ano nangyari? Di ba noon ang Roma, ang pumapatay sa mga Kristiyano, the Roman Empire, di ba?
O ano ngayon? Talbog sila ngayon. The center of the Catholic Christian community is in Roma. Di ba? In the place where they were trying to kill us, the center of our faith is there. No? So, at least the seat of the Vicar of Christ. So, dapat tayong matuwa. At dapat, alalahanin natin, tayong lahat pala ay a royal people. Tayo yung mga makahari. Alright? Mga maharlika, to use a term which has been by the Marcos family, but it belongs to all of us. Maharlika tayong lahat. Ibig sabihin nun, we are royal. Pero yung ating pagiging makahari ay dapat katulad ng paghahari ni Jesus. Hindi yung hari ng sungit, hari ng inggit, hari ng katakahan, hari ng kasamaan, kundi hari ng bait, hari ng kabutihan, hari ng pakikiramay. No? So, maligayang Pasko na sa darating na araw. Hilingin natin na tayo talagang maging bahagi ng paghahari ni Jesus, lalo-lalo na tuwing nagdarasal tayo ng Ama namin. So, sana tayong lahat ay maging alipin ng Panginoon tulad ni Maria. Mangyari nawa sa atin ang sinabi ng anghel na tayo rin ay magiging bahagi ng walang hanggang paghahari ni Jesus. Tumayo po tayo ngayon at ating ipahayag ang ating pananampalataya.